Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Chin, first time kong magsulat. Kung maaalala niyo pa ako, dati akong fanatic ng Dear MOR nung nasa ABS-CBN ka pa. Hindi ko alam kung matatandaan niyo pa ako sa dinami-dami ng pumunta sa station niyo. Basta ako, matatandaan kong minsan mo kong sinabihang sana ako'y magsusulat din. Tumawa lang ako. Sabi ko, pag ako ang nagsulat, mawiwindang kayo. Pero lumipas pa ang mga taon. Ngayon, tumatanda na ako. Ngayon ko lang din naisipan, nandyan ka na pala. Siguro oras na para ako ay magkwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mr. Soul Hunter. I was once a, sabihin nating notorious playboy. Known for my charm and good looks. Iba-ibang babae. Halos weekly, may bagong girlfriend. Hindi lang basta girlfriend. Maganda, sexy. Yung tipong pwede mong pang-display. I had a different girl on my arm every night. Kaya feeling ko, I thought I was living the dream. Hindi sa pagmamayabang, lumaki ako sa isang may kayang pamilya. Ang turing ko sa mga babae ay parang mga laruan para sa aking kasiyahan lamang. Siguro nga, like father, like son. Dahil ang papa ko, nakailang babae na rin, na lagi ding naging bunga ng away ng parents ko hanggang naghiwalay. My parents were wealthy. They spoiled me rotten. I had everything I wanted, including women. I was the master of the game, and I knew how to play it well. May mga babae akong parang andali ko lang paikutin sa kamay. Tapos sila, talagang seryoso sa akin. Ngunit ang mga to, mga relasyong walang kahulugan. Walang love, walang kinabukasan. Hanggang isang araw, nakilala ko si Lita. Balo na siya, Chin. Sa edad na 32. Pero may 2 anak na. But with a heart of gold. Kung dati-rate, I had a string of relationships but none of them were serious. Wala talaga akong sineryoso. Pag natipuan, ligaw-ligaw agad. Kama agad. I was always the one calling the shots. And I never let anyone get too close. Ayokong mahulog ang loob ko. Pero, well, mga babaeng panandalian lamang. But deep down, I was empty. I was searching for something more. Pero hindi ko alam kung ano yun. Kaya nung nakilala ko si Lita, napatingin lang ako sa isang okasyon. Inaasikaso niya ang 2 anak niya. Tapos, yung kasama ko, pagbabarkada sa isang table, napag-usapan siya. Dati pala nilang classmate si Lita. Yung tinitingnan mo, bro. Sayang yan. Maaga pang nabalo. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral, matalino sana. Sayang, kaso nabuntis ng maaga. Kaya maagang nakapag-asawa. Hindi na nakapagtapos ng college dahil namatay din ang asawa niya. Na-focus na lang sa 2 chikiting. Buti na lang, may iniwang yaman konti. Ang lumisan niyang asawa. Chin, kung tutuusin, 8 years ang gap ng aming edad ni Lita. Mas bata ako kaysa kanya that time. Hindi naman
naman siya ganun kayaman. Sapat lang para buhayin ng mga anak niya. Hindi rin naman kagandahan, pero may ibang ganda. Tsaka mas matanda nga sa akin. Ngunit mayroong isang bagay sa kanya na umakit sa akin. Marahil yung kanyang kabaitan. Nakikita ko yung panghihinayang. Kung sana nakapagtapos siya, sana doktora na siya ngayon. Mas nakilala ko pa siya ayon sa mga sinasabi ng mga kasama ko. Hanggang sa madalas ko na siyang nakikita, nakakahalubilo sa okasyon. Nakita ko yung kanyang kabaitan. Nakausap ko siya. Nakita ko yung serbisyo niya sa mga tao. Yung kanyang pagtanggap sa akin din bilang isang tao. Kahit kilala niya ako na isang dakilang playboy. Hindi ko alam kung bakit naging interesado ako sa kanya. Nandun na yung hinahanap ko siya. Nakikipag-usap ako sa kanya ng matagal. She's a good listener. Siya yung nakakaalam kung paano makinig sa mga tao, Chin. Kaya naging komportable ako sa kanya. At nagsimula na din akong maging open sa kanya tungkol sa buhay ko. Nung nahalata na ng mga kasamahan ko na mukhang naging madalas na yata ang pag-uusap namin ni Lita. Hindi lang naging madalas, naging ka-callmate at video call ko pa siya. Hindi alam ng mga barkada. Pero nung nalaman nila ang aking mga kaibigan, hindi talaga sumang-ayon sa aking desisyon. Bakit daw ako nakikipag-date sa isang mas matanda sa akin at may 2 mga anak pa? Hindi siya para sa'yo, bro. Ang layo-layo naman sa mga babaeng kinakadate mo. Of all the women, yan pa talaga pinili mo. Maagang nabalo. May instant kids ka pa. Natatawa lang ako, Chin. Pero hindi ako napapaisip na o nga, no? Kundi mas lalo akong naging interested kay Lita. Hindi ako nakinig sa kanila. May nakita akong isang bagay na kay Lita ko lang nakita. At hindi ko naramdaman at nakita sa ibang mga babaeng nakadate ko. Lita was so kind, compassionate, and genuine. She did not care about my money or my status. She cared about me as a person. Kaya pinapayuhan niya ako. Pero hindi pa ako noon nanliligaw. Nagpaparamdam pa lang. Hindi maintindihan ng mga kabarkada ko bakit nahumaling ako kay Lita. Kasi nag-open ako sa kanila. I was just immediately drawn to her. But I wasn't sure if I was ready to settle down. Alam ko I was still enjoying the single life. And I did not know if I was ready for the responsibilities that came with being in a relationship. Lalo na kay Lita na may 2 kids na. But there was something about Lita that made me want to be a better man. Maybe it was her kindness, or maybe it was her wisdom. Whatever it was, it worked. Kaya I started to change. Slowly, but surely. I started to see the world in a different light. I realized that there was more to life than just having fun. At sa paglipas ng panahon, ang pag-ibig ko sa kanya ay lumalim. Nagsimula na akong mag-isip ng isang kinabukasan na kasama siya. Nagsimulang magplano ng isang buhay kasama siya. Kasama niya. Kasama ang 2 niyang mga anak. Hanggang isang araw, sinabi ko na sa kanya. Yung hindi ko na makontrol na love ko para sa kanya. Bigla-bigla na lang, Chin. Simula nang nakilala ko siya, lumipas ang 4 na buwan, nag-propose ako sa kanya. Mga kaklase ko, mga kabarkada kong kilala sa akin. Kilala ang pagiging playboy ko, napapailing na lang, natatawa.
Malayong-malayo daw sa mga type kong babae. Siguro nga, pero malayong-malayo nga siya. Dahil ang mga type kong babae na nakikita nila ay hanggang pang-date lang. Si Lita ay ang type na babaeng pinapakasalan. So simula noon, we started dating hanggang nagplano na magpakasal. It was like nothing I had ever experienced before. We would go on long walks, deep conversations, and just enjoy each other's company. And I was falling in love. At hindi ko na alam how to stop it. Basta in love ako. Ang bilis lang. Hindi ko naramdaman yon sa lahat ng babaeng nakadate ko. Siguro kung buhay pa ang asawa ni Lita, hindi pa kakawala ng asawa nito si Lita. Dahil napakabuti niya. Matalino pa. But I knew I had to change nung nakilala ko siya. Inisip ko if I really wanted to be with her. Puro oo ang sagot ko. So I had to let go of my playboy ways and become a man she could be proud of. So I started to take responsibility, to be more mature, to think about someone other than myself. Siyempre, malaking responsibilidad dahil dadalawa ang anak niya. Kaya nung nag-propose ako sa kanya at sinabi niyang oo, magpapakasal kami. Sabi pa ng mga kaibigan ko, anong nangyayari sa'yo, bro? Ikaw na isang playboy. Baka paaasahin mo lang si Lita, ha? Tapos pag nakakita ka ulit ng sexy at maganda, papalitan mo na siya. Still, hindi ako nakinig sa kanila. Nakita ko ng tunay na pag-ibig, bakit ko pa pakakawalan? At handa akong ipaglaban ito. Chin, it wasn't easy, but it was worth it. Lita saw the best in me, and she brought it out. She made me realize that I was capable of so much more than I thought. Siya yung nagparamdam sa akin na may halaga ako bilang tao, na hindi lang niya nakikita na playboy ako. Nakita niya yung puso ko na malungkot, na naghahanap ng kasagutan na hindi alam. At siyang nakapagbigay ng kahulugan na yun. She made me want to be a better man, and I am forever grateful to her for that. To make the story short, nagpakasal na kami. At lumipas mang mga taon, naging faithful akong asawa. Isang masaya na asawa at ama. Wala pa kaming anak na aming dalawa. De bale na, may 2 instant kids naman ako. At mababait pa. I still have a family that loves me and a wife who makes me feel like I'm the luckiest man alive. I am grateful for the day I met Lita, and I am grateful for the transformation she brought about in me. Natutunan ko ang tunay na pag-ibig, Chin, hindi tungkol sa itsura o sa yaman, kundi tungkol sa kabaitan at pagtanggap. Ang pagtanggap kung sino ka. Kaya nga siguro gustong-gusto ko ang tawag sa akin na soul hunter. Dahil ang tagal kong nag-hunt ng soulmate ko. At nakilala ko na sa wakas sa katauhan ni Lita. Sa ngayon, 23 years na kaming mag-asawa. Manatili akong loyal at faithful na asawa at masaya kami. Wala na akong hihilingin pa. Proud akong maging isang pamilya na kasama niya. Proud akong maging isang lalaking nagmamahal sa isang matanda kaysa sa akin na babae at may 2 anak. Pero natagpuan sa kanya ang totoong love. Kaya ayan na, Chin, napilitan talaga akong magsulat. Dahil naalala ko ang sinabi mo. Ilang taon man ang lumipas,
Pero napulutan sana ng inspirasyon ang kwento kong ito. Hanggang dito na lamang. And please play the song Born for You para kay Lita. Ang inyong kamaks, Mr. Soul Hunter. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.